Mahigit 3 linggo na lamang bago ang itinakdang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngayong hindi pa nare-resolba ang issue sa Senate leadership, sabi ng bise, mas mabuti kung Korte Suprema ang tutukoy kung sino ang legal na leader ng Senado. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Sa gitna ng girian ng dalawang paksyon sa Senado, palapit naman ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, naipadala na ang Notice of Pre-Trial Conference na dadaluhan ng magkabilang panig sa June 18. Naipublish na rin ang amended impeachment rules na nagpapahintulot ng paghalal ng bagong presiding officer ng impeachment court. Dahil ang nakaupong Senate President ang siya ring magsisilbing presiding officer ng impeachment court na numpa nitong Mayo si Senador Alad Peter Cayetano. Pero ngayong si Gatchalian ay acting Senate President, sinabi niyang siya ang uupong presiding officer. Pero may posibilidad ding ang umupo, isa sa mga kasamahan nilang abogado, sina Senador Cheese Escudero o Kiko Pangilinan. Nabanggit din po in the past nung time pa ni nung Senate President si Tito Soto na banggit po na pwedeng pa-handle ang impeachment trial sa isang abogado na kasama po ng mayorya. And you have two lawyers, sir, no? Attorney Senator Escudero and Pangilinan. Tama ka, no? Sinabi ni Senator Soto yun. At yan ang kasalukuyang pinag-uusapan. Kailangan maplansya ito dahil ang kabilang paksyon ni Cayetano, nagsabi rin siya pa rin ang presiding officer sa impeachment. Kung may mahahalal na bagong Senate President sa botong 13 senador, matatapos ang usapin. Si Vice President Duterte, pinauubaya sa kanyang mga abogado ang paghahanda sa impeachment. Sinabihan ko na rin sila na susunod na lamang ako sa kung ano yung desisyon ng mga abogado. Maliit lang yung team para madaling makapag-usap at kung ano yung sa tingin nila pinakatama at pinakamabisa at pinakamagaling na paraan ng kanilang defense ay susunod lang ako bilang kliyente nila. Anang bise, mas mabuti kung matutukoy ng Korte Suprema kung sino ang legal na leader ng Senado. May pahaging din siyang dapat kasama pa rin sa Senado yung nakakulong at nagtatago na mukhang tumutukoy sa nakadeteneng si Senador Jinggoy Estrada at pinaghahanap ngayong si Senador Bato de la Rosa. Sila ay hindi dalawang grupo kundi isang institusyon ay dapat pag-usapan noong 24 kasama yung mga nakulong, kasama yung nagtatago kung ano ba dapat ang prioridad ng kanilang institusyon at ano yung kanilang trabaho na naaayon sa ating saligang batas. Sinabi gayon ni Gatchalian, siya na raw ang pumipirma ng payroll ng mga empleyado at pinatutupad gayon ng Senado ang memo niya na work from home muna ang mga empleyado. Ang grupo rin anya nila ang kausap ng Kamara tungkol sa nalalapit na State of the Nation ng Pangulo. Napag-usapan ang posibilidad na magkaroon ng special session ng Kongreso. Sabi ni Senador Gatchalian, hindi pa raw ito tiyak. Patuloy pa raw ang kanilang konsultasyon at kakausapin pa rin niya ang Kamara at Executive Department. Ayon sa Malacanang, nais ni Pangulong Bongbong Marcos na maayos muna ng Senado ang issue sa liderato. Para naman sa ilang mambabatas, kailangan ng special session para sa pagpasa ng mga mahalagang panukala na naudlot dahil sa mga nangyari sa Senado. Sabi naman ng lead prosecutor na impeachment trial ni Vice President Duterte na si Representative Jervil Luisro, mahalaga ang special session para makapaghalal na ng presiding officer sa paglilitis. Ito naman ang tingin ng bise sa gulo sa Senado. Yung kaguluhan sa Senado ay nagsasalamin na leadership ng administrasyon. Kapag wala yung direction, wala yung vision, ay nagkakanya-kanya talaga ang mga tao. Yan yung nakikita natin hindi lang sa Senado, but sa buong bansa. Sinusubukan pa namin hingan ng pahayag ang Malacanang tungkol dito. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA News.